Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Nandito po kayo sa podcast ng mga lolo ng bayan. Ang wala kayo sa lolo ko. Unfortunately po, wala yung ating dalawang lolo ngayon. Hindi natin kasama. Si Manny Mogs po ay nasa Thailand sa isang official trip. At si Ronald Llamas naman po ay merong importanteng meeting ngayong araw. Kaya kahapon po nung Lunes, wala tayong episode. Pero sa mga susunod na araw, mag-recording po tayo kasama ang ibang mga kaibigan natin. Siguro hindi pa naman lolo itong next guest natin. Pero yung wisdom niya malalolo na rin at alam ko pinag-iinitan na rin to ng ng mga trolls dahil nga kung ano mga kino-comment against him. Welcome po dito sa ating podcast ang ating kaibigan si Congressman Terry Redon. Hello, Kong. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Hello, Kong. Napapansin ko yung mga feed mo sa social media. Pinagtitripan ka na rin ng mga trolls Dahil ba to sa sa investigation niyo sa infra projects sa Congress kahit naka-recess ngayon pero ang init ng usapan pagdating dun sa infra projects both sides Kong. Kung bibigyan ko lang konting perspectives, sa kabilang side sinasabi, ba't niyo raw tinigil? Sa kabilang side naman, masyado ka raw unfair dahil hindi mo dinadamay si dating Speaker Martin Romualdez. Ano nga ba talaga? Well, alam po niyo, yung direksyon naman talaga ipasa na sa ICI yan. Yung pong pagdinig. Kasi as soon as nakapwesto na po yung ICI, no? Parang sila na yung pinakaakmang pwedeng mag-imbestigate. Para talaga impartial, transparent, no? Yung pong mga pagdinig, no? Para wala ding masabi yung mga tao meron po tayong mga pinapanigan or dinidiinan o pinoprotektahan pong mga kasamahan natin whether sa Kongreso o sa Senado. Pero ang Senate, di ba, kung magpapatuloy pa rin sila, pero wala ba kayo nakikita na-discover doon sa inyong commission na maaring pwedeng gamitin as input sa inyong lawmaking duties or maaring ma-file na bill? Meron na yan actually. In fact, marami nga dyan, parang binabanggit na ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, no? So, kasama dyan yung pong pagsisiyasat nito pong project implementation, particularly doon sa pag-rig ng mga bids, no? Kailangan pag-aralan kung paano ba talaga magiging open, transparent po yung competitive bidding po natin. Kasi sinabi doon sa hearing, parang linuloko lang talaga nila yung mga bids, no? Pagka talaga may human intervention doon po sa buong bid process, talaga nagkakaroon po ng problema dyan. Pangalawa, yung sinasabi na natin na dapat meron talagang mga private sector participation doon sa project implementation. So, ibig sabihin, dapat makapag-engage ng mga project engineers from the private sector. Kasi nga, sila yung makakapag-tingin kung talaga bang faithful to the engineering design, yung pong ginagawa ng mga kontratista throughout the course of project implementation. Ibig sabihin, dapat bago makapag-progress bill, yung pong mga kontratista, na-check po ng mga private inspectors or independent inspectors ito pong mga proyekto po nila. Ano po masasabi niyo ron at bumigay na rin ng ICI sa panawagan ng bayan na gawing live stream yung kanilang mga succeeding or mga susunod na mga hearing? Well, alam niyo, bumigay sila pero umatras din sila ulit May mga limits na rin ba, no? Diba, sinabi nila sa Senate na bukas sila mag-live stream, tuloy yung live stream, no? So parang pinagdiwang ng mga kababayan po natin ito. Pero immediately the next day parang sinasabi nila parang hindi pa nila kaya this week. And they will still have to craft their own rules of procedure at parang ang binabanggit kasi nila doon, bahagi doon noon ay parang kailangan pa nilang makuha yung consent nito pong mga resource persons, no, bago sila isa lang sa live stream. So I think that puts in a particular bit of doubt yung pong transparency mechanism po ng live stream. Dapat hindi nakabatay doon sa consent ng resource person yung pag-live stream o hindi. So ibig sabihin, kung ayaw nila mag-participate dahil magkakaroon live stream, edi dapat bahala sila sa buhay nila. Di ba? Kumbaga, mahiya sila sa tao kung parang ang magiging itsura ay meron po silang tinatago. Pero pupunta rin talaga tayo doon sa totoong limitations din po talaga ng ICI kung bakit kailangan ng mas makapangyarihan po talagang batas para sa kanila. Kasi ang totoo, yung pong nagpapatakbo ng ICI at this point,
yung pong political and moral legitimacy lang po niya eh. Tama. Ibig sabihin yan, parang halimbawa para sa mga kongresista at senador o mga private persons katulad ng mga Diskaya, parang nakakahiya hindi magpakita o hindi mag-cooperate kasi para meron kang tinatago. Pero ang totoo po dahil this is just an executive order, ang subpoena powers po ng ICI ay para sa mga executive officials lang at hindi po sa mga non-executive personalities. Ang totoo, pag sinabi ho ng mga abogado, ng mga congressman, senador, private persons, katulad ng mga Diskaya, huwag na kayo makipag-cooperate dyan. Wala naman yan. Hindi naman tayo mapapersa ng mga yan. Tama. Pwede hindi talaga sila magpakita. Tama. Hindi ba? So, yung pagbabalansi ho talaga ng live stream. Pero ang pagtingin ko, dapat igiit ho talaga ng ICI, yung pang live streaming. No? So, ibig sabihin, pagka mag-opt-out po yung kung sino mang kung sino mang tao yan, resource person yan, senador, congressman, executive, private person, dahil lang po magla-live stream, dapat ho talaga mahusgahan sila ng taong bayan na parang, sir, ma'am, parang meron po kayong tinatago, bakit biglang ayaw nyo na mag-cooperate dahil magla-live stream? Nakikita nyo rin ba kung sa series ng mga investigations nyo na hindi lang basta like gayon to ICI, parang mga task force lang yan eh. Do you see na tignan mabuti ang function ng COA at kaya niya bang gamatin yung kanyang duty? Kasi lumalabas at ang issue na kung hindi dahil sa mahinang pagbantay ng COA sa pondo ng bayan, hindi aabot ng ganito tong laki ng problema sa mga ghost projects. Well, syempre kailangan laging makita din po yung pananagutan ng COA dito. Kasi syempre, malaking bahagi po dyan, particularly dun sa ghost projects, di ba? Parang, lalo yung mga non-2025, mga 2022, 2023, 2024, ghost projects, ang totoo, meron akong post-audit ng COA yan. Kasi may report na yun eh. Right. Kasi meron ng general audit report eh. So, ibig sabihin, kung nag-greenlight yan nang wala silang observation, ibig sabihin, sangkot po yung COA dun sa lugar na yun. Yeah. Di ba? Tama. Pwede nating pagbigyan yung mga 2025 kasi hindi pa naman tapos yung taon po na ito. Pero kung may mga ghost projects ng previous years tapos wala akong sinabi yung COA na greenlight siya, yun, may kailangan po talaga ipaliwanag yung resident auditors doon. Kasi, di ba, sobrang simple lang ho ng ghost project eh. Meron ba yan o wala? May pera bang lumabas o wala? Kanina napunta yung pera na inilabas, no? So, pagka ho pinayagan nila yan, meron ho talaga silang totoong problema. Yeah. So, yun, may kailangan ng CSR. Pero, to be very clear, ayokong pagbanggain din yung ICI tsaka COA kasi syempre yung pong wisdom ng Pangulo tungkol dyan, gusto talaga niyang i-place into a particular platform eh. Ito pong usapin ng flood control sa infrastructure. So, kumbaga, malaya naman siya pong gawin talaga ito. In the same manner na malaya yung Kongreso at Senado na magkaroon sila ng sariling mga pagsisiyasat sa mga similar pong mga bagay. Pagdating dun sa issue ng wisdom ng Pangulo sa pag-handle nito, Kong, di ba meron ding mga na-discover na ghost classrooms naman sa DepEd. So you're seeing a pattern na hindi lang talaga ghost project to anything that would include constructions at ang DPWH, merong malaking butas talaga pagdating sa pagkontrol ng pondo ng bayan. Well, maraming mga lumabas na after po nitong flood control controversy, no? So, yung farm to market roads issues, no? So, yung pong super health center sa DOH naman yan. Basically, DOH saka yung binabanggit mo sa mga school buildings po sa Department of Education, no? So, yun, no, kailangan din hong matignan pa isa-isa, no? Yung pong mga pinag-uusapan ho natin mga proyekto dito. Hindi na ho yan, I think, scope ng ambit ng Infracom. Which is why, I think, malaya po yung Kongreso at Senado na siyasatin po ito independently. So, ibig sabihin, tingin ko hindi po ito sakop nung pong suspension po ng proceedings namin ng Infrastructure Committee. Kasi alam ba, yung DA, DOH, tsaka DepEd, hindi naman ho public accounts lang yun eh. Right. Di ba? So, at saka good gov eh. So, may mga ibang mga komite na po ng Kongreso na dapat maisama din po as a companion committee pagka nagsiyasat dyan po sa mga usapin po na yan. At yung problema din natin, isa dito ron, Kong, may mga nabasa ako mga comment at criticism na bakit ang itong 2026 national budget nagkaroon pa rin ng mga unprogrammed funds. Parang itutuloy ang tinuturo na butas o isa sa mga dahilan bakit
nagkakaroon ng corruption. Meron din naman na nagsasabi kaya nga unprogram kasi nga inaantay pa kung mapopondohan ito. So anong stand nyo dito tungkol sa mga unprogrammed funds? Well, ang paglilinaw naman po ng APRO Committee Chair, Mika Swansing, no? At I think yan din naman po yung maging tunguhin ng Senado. Ang matitira na lang po supposedly sa mga UA ay yung pong na infra, ay yung pong mga foreign assisted projects. No? Although I think in a separate press conference, may binabanggit si Chair Mika na baka yung school buildings maisama pa rin sa UA. No? So, kailangan lang natin mag-clarify. Pero I think absolutely, wala na pong mga new infra. Basically, yung mga under DPWH exclusively po ng mga proyekto katulad ng flood control. I think yun yung kanya-kanya pong inilinaw. No? So, yun. So, tingnan ho natin kung yung school buildings ba ay maipapatayo. Sabi niya kasi, parang technically, school buildings pwede pa rin itayo eh. Right. Sa ilalim nito pong bagong provisions po ng UA. So, makikita ho natin as we go along sa Senate proceedings at saka sa BICAM kung paano ho talaga magiging final na itsura po ng unprogrammed appropriations. Support din ba kayo ron sa panawagan kung ang mga infra projects directly ang local government na ang hawak or pinapasa lang natin sa kanila yung pangungurakot? Wag tayong magpanggap na dahil linipat natin sa local government units, tinanggal natin sa DPWH, linipat natin for example sa DA at DepEd or DOH, yung kumbaga linipat mo yung implementation agency. Nito pong mga proyekto pong ito, wag nating i-delude yung mga tao na mawawakasan po natin yung corruption. Kasi ang totoo naman, for as long as you have the same contractors there, right, di ba? That are playing in these particular agencies and local governments, or syempre if yung pong talagang scheme of insertions with kickbacks will continue, di ba? It was never a question of which agency was implementing it. It was always a question of who are the personalities behind the implementation of these projects, di ba? So, kumbaga, ano yun o sige, di nasa DA, o di sige, nasa DOH, o sige, nasa DepEd. Pero kung halimbawa, talagang kukurakutin din ng mga tao din yun. Tama. Di kumbaga, ibang personalidad lang ho yung kasangkot, hindi ba? Pero may ganun pa rin ho silang mga... So, ibig sabihin, what is most important is, we have to be able to place into whichever agency it is, the safeguards, no, the guardrails para wakasan, pigilan po yung corruption. So, malaking bahagi po talaga dyan yung sa bid pa lang eh. Right. Kasi pagka ho talaga open and free, competitive bidding po yung nangyayari dyan, hindi ho linoloko ng mga bids and awards committees. Yung talagang pinakamababang presyo pero tamang specs, yung talaga ho mananaig doon. Kasi ibig sabihin, pagka ho tamang specs pero mababang presyo, yung pong self-interest na lang talaga po ng kontratista yung mananaig eh. Hindi ba? Ibig sabihin, yung parang titiyakin niya na meron siyang kita, tapos hindi na niya iisipin yung kita ng iba. Hindi ba? Kumbaga yun yung magiging pinaka-basic na mathematics niya doon sa kanya pong bid. So, tapos pangalawa, hindi dapat pati doon sa iba pang mga aspeto ng mga ganyan. Kasi halimbawa, yung mga nangyayari din dyan, o sige, di may nagda-dive ng presyo, ang ginagawa ng mga ibang mga bids and awards committee, hinahanapan talaga ng butas para mag-DQ. Right. Tama. Yung mga nananalo. Oo, tama. Di ba? So, eventually, magkakaroon ng failure of bidding. Right. Di ba? Isa ho doon sa mga, anong tawag doon, mga backstop nito pong mga gustong maglaro sa mga bidding processes. Yung pong pag-fail ng mga bids ng 2 beses. Kasi pag nag-fail na po ng 2 beses yung mga bids, pwede na hong negotiated contracts eh. Tama. Yung pong mga opisina eh. Kung sino man ho yung contractor na pwede ho nilang makausap doon. No? So, may mga ganyan pong mga eskema na dapat, I guess, moving forward, mapigilan at mawakasan na rin po talaga natin. Kasi, kumbaga, if you put the correct systems in place, medyo mas mahihirapan po yung mga kurakot na laruin po talaga yung sistema po natin. Tama. Meron din ba kayong nakitang solusyon doon, Kong? Kasi sinasabi nyo na
bakit kailangan ang congressman o senador ang nagre-recommend ng proyekto. Kasi parang dito dito yung panibagong PDAF no? Na panibagong pork barrel para doon sila mag-recommend sa kanilang distrito or kanilang lugar ng mga proyekto. So kung hindi sila mabibigyan ng kickback doon sa nirekomendan lang proyekto, so hindi makakaulit yung kontrakto. Ito yung nangyayari outside of the actual bidding process. Ito yung talagang being done in the shadows. Ano yung nakikita nyong solusyon or any consensus among your fellow congressmen para gumawa ng sistema na tigilan na o mapigilan ang mga politiko na sila ang nagre-recommend at nagbibigay ng pressure sa Bids and Awards Committee na para itong particular contractor na to ang manalo sa ganyang proyekto? Hindi, kailangan nun natin mag-clarify dun sa yung bagay na yan, yung nagre-recommend yung mga congressman, senador, at kung sino mang tao, no? Kasi ang totoo naman within the power po talaga ng Congress at Senate yung pong power of the purse, no? So, meron talaga siyang kapangyarihan na magkaroon ng amendments, initiatives, insertions, di ba? Anuhin na natin, tapatin na natin. I mean, hindi naman yung talagang iba't ibang mga tawag, di ba? Insertions, pare-pareho lang yan Oo, totoo lang, kasi pagpapalit yan ng National Expenditure Program. Pero, alam po ninyo, kailangan din natin maglinaw na ang totoo naman, hindi naman, nakita din natin sa mga hearing yan Ang totoo yung kurakot, ghost project, hindi lang naman yan nanggagaling dun sa mga amendments, insertions, proposals ng mga congressman at senador. Nakita natin, kahit sa NEP, hindi naman congressman yung nag-propose nun Tama. Yung sa Bulacan, meron doon NEP galing. So, ibig sabihin, kahit mga NEP, nag-ghost. nasa diba? DBM. Oo, di ba? So, doon sa DPWH mismo nagsisimula yung kurakot. So, kumbaga, mahirap na ituro mo lang yung mga legislators bilang sangkot. Tapos pangalawa, nakita rin natin na hindi lang sa amendments at insertions budget process linuluto po yung mga programa at ng pangungurakot, kasi yung sa unprogrammed appropriations, sabi ni Roberto Bernardo, merong isang DepEd Undersecretary na 15% ang pinag-usapang kickback pag kami naayos silang unprogrammed appropriations, di ba? So kumbaga, hindi lang yan confined sa mga senador at congressman. Kaya nga sinasabi ko, sa totoo lang, wala namang problema doon sa mga amendments, mga insertions, saka proposals, no? Ang initiatives. Ang pinaka-problema doon, pagka may usapan na ng kickback, pagka gino-ghost na po nila yung mga proyekto, at sinasubstandard na po nila yung mga proyekto, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi ang totoo naman meron naman talagang mga priorities na hindi baka hindi talaga nakikita ng executive. Correct. Tama. Nung ginawa nila yung budget, ang paborito lang halimbawa ng isang regional director, district engineer, or kung sino mga opisyal ng gobyerno isang particular na lugar na ito. Di ba? Kasi either malapit siya sa mayor na yon or malapit sa bahay niya yung bayan na yon, di ba? Pero kumbaga, meron silang nami-miss na mga priority areas na baka hindi masyadong napapansin. At yun po yung check and balance na ginagawa ng congressman sa senador pagka meron silang ginagawang mga amendment sa ilang mga particular na mga line item sa infrastructure. Pero ibang bagay yan kung hahaluan po nila ng pangingikbak at panggughost at pangsasubstandard. Sa issue naman ng COA ko, although na-mention mo na kanina ayaw masyadong pakialaman ang COA kasi nga constitutional body, pero may magagawa ba ang Kamara or ang Senado para i-strengthen yung powers ng COA? Kulang ba tayo ng auditor or wala rin masyadong nagbabantay sa ginagawa ng COA? Kasi nga, isang commissioner na-involved pa, di ba? Yung kanyang asawa na may mention na involved sa controversy. Hindi. Well, una sa lahat, medyo makapal talaga yung mukha ng commissioner. Okay. Hindi, kasi nga, tama. Di ba? Nangongontrata, tapos nagtumakbo din pala sa party list. Oo nga. May ganun pala. Oo nga. Meron din ganung mga insinuation, no? So, tapos, in fact, parang nakausap din ni Roberto Bernardo, kasama sa affidavit yun. Oo. Yung commissioner na yun So, kumbaga, hindi ako magugulat kung may magpa-file po talaga ng impeachment complaint
laban sa kanya. Di ba? Kasi malaking problema talaga yun. Yung COA ka, tapos nakikialam ka dun sa mga exactly mga trabaho, gawain right ng mga bagay na in-audit mo. Di ba? Mm. So, yun. Pero, tingin ko, very important na maging mas malawak po yung personnel pa ng COA. I think pinabanggit nila yan na parang, so, kaya confined lang talaga sila doon sa mga tabletop assessments right review. Kasi nga, bilang lang din po yung mga tao nila. Di ba? Parang lumabas din nga rin sa mga nakaraang mga hearing like merong isang lugar, isang region, particular region, hindi sila makatungtong kasi alam na pag pupunta sila roon, mag-on-site inspection sila ng mga audit nila, may threat sa kanila na papatayin sila. So, pati yan, isa sa mga risk nila yan. Hindi, pero alam mo, ano naman yan, paulit araw-araw na parang ang itsura na lang, kwentong kutsero na lang yan eh. Pero that doesn't, hindi, ibig sabihin, lagi ko narinig yan, magtuturuasan yan sa Mindanao, ganun. Ano naman, di ba? Hindi, pero ibig sabihin, kahit sa Mindanao, sa Luzon, sinabi nila yun eh. Pero ang point naman doon yun is, nga, basic, paano nila susolusyonan din yun. Pwede naman gawin, actually, I get your point, Kong eh. Pwedeng gawin yan ibang probinsya eh. Lalo na kung warlord yung yung politiko, di ba? Hindi, kaya nga. Ang ibig ko sabihin lang, parang, let's not set them up to fail. Yes. Di ba? Kumbaga, parang, batang congressman pa lang ako noong 2013, naririnig ko na yan eh. Parang, it's an excuse for COA to not actually do their jobs kasi nga papatayin sila. Hindi ba? Pero ang totoo, may kailangang paghahanda sa seguridad para makapunta ron. Kasi basically that's making an excuse for not being able to check the projects eh. Hindi ba? Pero ang totoo, what are the preparations that the COA is doing at the top level or the regional or the local level to make sure that their work can actually be done. Hindi ba? Ibig sabihin, kung takot ka dun sa lokalidad ng mga kasi feeling mo compromise yung security forces ng particular na lugar. Yun naman dahilan dun eh. Diba? Kaya hindi makatungtong doon dahil maybe the police will not provide you the support, diba? For your life. Diba? Ganun ang explanation dun eh. So, kumbaga, the excuse is not to not do your job. Diba? What you have to do is basically coordinate with the central office and make sure that you are provided the security arrangements that you need to do your job. Diba? So, ibig sabihin, kung kailangan mag-deploy ng mga parang non-local law enforcement, that's what you have to do. Tsaka ang isa rin pumasok sa isip ko rin kung kung pupunta ka rin para, for example, i-check mo lang yung project kung merong actual project na ginawa, di ba? Not necessarily go to the office and get the documents. Hindi mo kailangan i-announce yun eh. Kaya yun ang tanong ko na bakit nagkaroon ng ghost project kung merong COA na pumupunta rin sa lugar unannounced, hindi ka na makilala. Kasi nga, ako, nagtrabaho ako sa isang government agency. Hindi namin kilala yung co-auditor namin eh. Even sa itsura niya, hindi namin nakikita eh. Although may sarili sa opisina ron, hindi namin alam kung sino yung pumapasok doon sa kwarto, sarado parati yun. Pero nakakapag-audit sila. By the way, yung government agency na yun, walang mga infra project. Pero ang point ko dito is like, for example, kagaya nung dito sa Mindanao, like sa ARMM, well known yan. Kung pupunta sila ron, bakit kailangan i-announce na i-check nila yung proyekto? Diba? Dito sa Davao region, may mga na-discover Secretary Vince Dizon. Ang daming mga projects dito. As in, na i-deliver, na-certify, na tapos yung proyekto, pero walang nasimulan. Parang mga poste lang yata yung naiwan. Marami na nakikita ang proyekto, ganyan na nangyari. So, maaring meron ding kasalanan niya ang COA on their part na bakit na nakakalusot ng mga proyekto to at na-certify nila or maaring siguro hanggang COA findings lang din pero hindi na-actionan. Well, syempre, we don't want to speculate lang on how they actually do their work. Pero kasi, halimbawa, to be fair to them, mahirap din kasi siguro hindi mag-coordinate. Kung halimbawa, regional officer ka na mag-check, kailangan mo talaga mag-coordinate ultimately sa DPWH din eh. Kasi halimbawa, yung paghahanap pa lang nung kung saan mismo yung actual na project geotag na location, parang medyo mahirap nang gawin yun eh. Di ba? Kumbaga, kung ang talagang trabaho mo, desktop, lang talaga auditing, parang hindi siya ganun kasimple to do it on your own. Ang mga co-office naman talaga, maliliit na mga opisina lang talaga yan. Either meron lang yung assistant, tapos may secretary lang yan. So, yun nga, tingin ko, it's a question also of your expansion ng personnel at expertise nila. Kasi, halimbawa, may nagsasabi sa akin, kung bakit hindi na lang
bakit hindi nila maging COA yung sinasabi mong mga engineers, di ba? Una sa lahat, siyempre, engineer sila eh. Hindi mo sila auditor eh, di ba? Exactly. Kumbaga merong hiwalay na technical expertise yung kailangan doon eh, di ba? So, kumbaga, I mean, however else that we will be able to do a check on all of these projects, gawin natin. So, kumbaga, dapat hindi nating tanggapin yung mga bureaucratic excuse na parang, Tama. Hindi, ganito lang yung mandato eh. Dahil may mga ganyan mga paliwanag minsan eh, di ba? Pero, ayun na nga, ang mandato ng COA, i-check nyo kung tama o hindi. So, ibig sabihin, kung hindi nyo talaga napuntahan, sabihin nyo hindi nyo napuntahan. Di ba? I mean, tapos explain nyo kung ba't di nyo napuntahan. Huwag nyo i-green light. Di ba? Or huwag nyo sabihin na hindi rin, di ba? Or huwag nyo sabihin na bagsak yung proyekto. Hindi nyo nga napuntahan. Paano nyo malalaman kung okay o hindi. Oo nga. So, yung mga ganun. So, ako naman, bukas naman kami na makipag-usap sa COA para pag-usapan pa yan. No? Kasi, syempre bukod sa Infracom naman, nag-chair ako ng public accounts, ang talagang partner namin dyan, COA. Tama. So, I think marami pang mga pwedeng pag-usapan kung paano ba mas mapapaayos pa yung trabaho nila. Kailan ang balik nyo, Kong, from the break? I think 2 weeks after Undas, balik na kami. And then, meron na kayong mga nakaschedule, like, kagaya niyan. Alam ko, sa infra, wala na, di ba? Dahil nga, pinasa nyo na sa ICI. Pero sa public accounts, meron pang mga discussions? Yung huli natin pinag-usapan na Dolomite Beach, baka isa lang na yun. Kasi syempre, ayaw din natin pagsabay-sabayin yung magkakaibang mga paksa. No? So ngayon dahil medyo fully within the sphere na ng ICI talaga yung flood control investigations, yung mga nakatenga pa ng mga pagdinig, katulad nito pong Dolomite Beach Project, pwede na buksan yan ulit. May iba pa bang mga projects under sa Duterte administration na nakikita kayo or focus muna kayo sa Dolomite? Yan yung nakasala ngayon. Pero yung ICI naman kasi on poder niya. So hanggang 2015, yung pong kanyang starting point eh. So marami pang I think sisilip na mga proyekto na current administration projects, no? Na nagkaroon ng ghost projects, nagkaroon ng substandard, nagkaroon ng ilang sa mga problema sa usapin po ng infrastructure. May mga nababasa ako online, Kong, na criticism sa ICI or even sa Congress na puro na lang daw turo, wala naman daw nakakasuhan. Ito ba talaga ay delaying tactics or talagang ganito lang gumulong ang hustisya sa bansa? Mahirap din naman kasing minamadali, no? Tinotokhang na lang bigla. Ang sinasabi naman talaga natin, at ito din sabi ng Pangulo, ang gusto niya airtight cases eh. So, kumbaga, at saka tinaas din talaga ni Ombudsman Remulla yung standard ng prosecution, which is reasonable certainty of conviction. So, kumbaga mataas po yung mga rekisito para magsampa ng kaso. Ibig sabihin, yung talagang matitiyak nila na mapapanagot nila yung kinasuhan. So, mahirap din talagang magmadali kasi, sige, kasi ang totoo naman hindi nagmadali. Hindi parang check ka agad sa bida ka agad, nakapag-file ka agad eh. Correct. Pero pagka na-dismiss yun, sa dulo naman, gobyerno pa rin yung sisisihin, hindi ba? So, kumbaga, I think, ibigay na lang natin sa kanila yung benefit of the doubt na ginagawa nila yung trabaho nila, binubuo nila yung mga ebidensya para as soon as ma-file nila yung kaso, may talaga pong mapapanagot. No? Kasi mahirap yun, yung pinamadali mo tapos na-dismiss. Tama. Sila din naman sisisihin eh. Tama. Diba? Parang yung mga kaso daw noon was intentionally set up to fail. Kakasuhan, pero minsan nasa may prosecutor level pa lang, dismiss na kagad. Para kasi sinasadya. Pero alam mo, kailangan din natin balikan talaga yung fact na yung sa mga dating previous hearings, agricultural fund scam, Napoles scam, una, may mga talaga na-convict doon. Right. Pangalawa, may mga nakulong talaga ron. Di ba? May mga senador na nakulong doon, may congressman na nakulong doon. No? So, hindi din totoong walang napapanagot. So, ito rin yung expectation natin dito po sa flood control scam. Lahat po ng mga dapat kasuhan, makasuhan po. Lahat ng involved sa ghost project at substandard projects, makasuhan po. No? So, antayin lang natin. Actually, hindi ko pa naupuan yan, pero yun yung ilan sa mga detalye na kailangan ko malaman, yung pagputok ng mga nagdaang mga
kaso, tapos kailan siya na-file. No? Para din meron tayo more or less standard kung tama ba yung bagal, tama ba yung bilis nito pong ongoing investigations. Last topic natin, Kong. Ano masasabi mo rin sa pagsasapubliko ng mga salin? Wala tayong problema, no? So, inaantay lang ho natin yung House policy para sa salin release, no? Para immediately, lahat po ng mga kongresista na talaga naman hong dapat naglalabas po ng kanilang salin, nagsasabit ng kanilang salin, masilip po ng publiko yung pong laman ng kanila pong mga statement of assets and liabilities network. Itong si Executive Secretary Bersamin parang set na mga parang policies or even criteria bago makakuha ng salin. Makasama natin sa media, biglang na-irita kasi nga kating-kating na gusto na kumuha ng kopya pero biglang nagkaroon ng policy. Pero do you side with him din na sinasabi niya na di dapat ito na weaponize at hindi nagagamit for political purposes? Pero it's not yung question kasi of, I mean, I don't know if he mentioned weaponized, no? Pero kumbaga, I think naglinaw naman na ata yung palasyo at I think yung Pangulo naglinaw na rin na he will abide by the ombudsman policy on salin release. Think ko dapat matapos na tayo doon kasi kung ano man yung binanggit ni E.S. Bersamin, baka pagtingin lang na yun. Kumbaga, being overprotective of the president. Right. Pero I think very plain eh. Yung sinabi naman ng Pangulo, bukas siya na ipakita yung kanyang salin. Full stop. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano man yung sinabi din ni Ombudsman Rimula, kasi siya yung may poder para sa release ng salin ng executive officials, sabi niya, i-redact lang naman nila yung mga personal information. Correct. O di yun na dapat yun. Wala na tayo masyadong dapat pag-usapan pa doon. So, diba? Wala na yung dapat parang nagpapaliwanag pa. Dapat may legit. Kasi ang totoo naman, wala namang, sino naman magtatanong ng salin mo without a legitimate purpose? Right. Tama. Diba? Kumbaga, whether or not it is going to be weaponized by whichever party in the world, it's not a question posed to the palace anymore. Right. Diba? Kumbaga, it will be in the public arena already. Right. Tsaka kasi isa rin to sa mga mechanisms ng post-ed sa Constitution, di ba? To ask the public official and even employee, kasi lahat ng empleyado ng gobyerno kailangan mag-file ng salin kahit mababa ang posisyon mo eh. To really be transparent pagdating sa kinikita mo sa pagtatrabaho mo sa gobyerno. Pero sa tingin mo ba itong salin, kung magkakaroon lang tayo ng maayos na mechanism on how this is checked, hindi nangyari din itong, or dahil na rin sa may naging policy ng dating ombudsman, Samuel Martires, na mahirap makuha ang salin, hindi basta-basta. Sa tingin mo, ito would play a factor, aside sa freedom of information, it would play a factor na in some ways, alam natin yun, di ba, na di naman talaga, wala naman lugar sa mundo na zero corruption, pero in some ways, may hirapan yung mga creative minds ng mga kurakot na humanap ng paraan para makanakaw. Kung strictly implemented ang salin at meron tayong freedom of information. Alam mo, nagkaroon ng na police scam tsaka agricultural fund scam na walang nagtatago ng salin. Right. Diba? So, kumbaga, nangyari na yan dati. Nagka-scam na dati na matindihan, di ba? Na I think free and open yung salin disclosure at release, no? So, sa totoo lang, well, mas added layer siya, pero wag natin asahan na para siyang yung silver mga bullet. gagawa talaga ng mga yung mga gagawa ng masama ay hindi na po nila gagawin yung kasamaan na gagawin nila just because meron pong salin. Kasi nga, ang totoo, kung talaga ayaw nila i-declare yung mga kapirahan nila sa salin, tapos meron silang pagtataya na never naman silang mapuput into a microscope. Diba? Kasi halimbawa, hindi naman ako senador eh. Diba? Hindi naman ako maingay na congressman. Diba? Maliit lang naman yung distrito ko. Diba? Kailan ba okay, halimbawa, hindi naman ako ma-impeach. Para sa vice president tsaka president. Sino naman may pakialam sa salin ko, di ba? So, kumbaga, I think they are making, yung mga corrupt na mga opisyal o empleyado, they are making calculated risks na parang, even within the salin disclosure mechanism,
pwede nila yung laruin. Di ba? Pero siyempre, hindi yun applicable sa lahat ng tao. Tama. Di ba? Kasi halimbawa, pagka naka-microscope ka na, tapos makikita doon na parang iba yung buhay niya doon sa kita niya. Tama. Di ba? Yan. Latest parang example lang kanina, may lumabas sa sali ng isang senador. 18 million daw ang net worth niya, pero nakapagregalo sa kanyang asawa ng $1 million na singsing. So, marami na nagtatanong. Kasi nga naka-microscope sila. Kasi naka-microscope yung senador. Tama yung point mo, Kung naka-microscope ka, pero kung ikaw ay congressman, for example, sa isang distrito, na ang mayor, vice mayor, gobernador, kapamilya mo lang din, at wala namang kumakalaban sa ito yung election, walang mag-microscope sa'yo. At wala ring media na gumagana dun sa sa probinsya mo, distrito mo para bumisisi mo. Tama, parang okay ka lang. Di ba? Kahit na anong file na salin. Well, okay ka lang ngayon. Pero kumbaga, sa totoo lang, hindi naman yan, kumbaga, there's nothing constant in the world of politics. Di ba? Kasi, kahit naman sa mga distrito na natahimik lang, darating din yung araw na someone will have to challenge you in that district. Di ba? Tapos if they get a hold of your salary and then they do like simulations of all your wealth in the last couple of decades, 'di ba? Tapos parang di naman totoo na 15 lang yung ano mo. 15 kotse mo pa lang. 'Di ba? May mga ganun 'di ba? So kumbaga ano din 'yan? Okay din 'yan na kumbaga despite the cynicism that I mentioned. Okay din that that particular disclosure mechanism is in place. Pero mga kagaya... Ang sabi ko lang, wag lang tayo magkaroon ng rose-colored glasses just because you have a salin. Right. Parang all is well in the world. Oo. Pero yung sa ipo-point ko lang dun parang sa kagaya ng isang Chavit Singson, di ba? Matagal nang government official yan. At alam naman natin, di ba, pupunta ng Las Vegas, kung ano ginagawa. Tapos may sarili siyang zoo na hindi nag-charge ng entrance fee. Paano niya minimaintain yun? Sa dami ng salin na final niya, wala pang ni isa ang bumusisi dun sa salin ni Chavit Singson. Dati, hindi natin alam sa susunod pang panahon, di ba? Kumbaga, parang finifeed ko lang diyan sa mga kasama natin para kung may makaisip na sumilip. may panahon naman sa bawat isa para sa bawat isa, di ba? So kumbaga, ang totoo naman, impunity doesn't exist all the time, di ba? Right. May katapusan din naman yung mga ganyan mga bagay. Oo nga, yung parang sinabi ni Kong Percy kanina sa isang statement yun, sinabi ni si Pulong Duterte, yung Day of Reckoning. Parang nag-start na yung Day of Reckoning sa mga Duterte pagdating dun sa yun pala, sa kaso ng Saturday. Pero I think, sunod-sunod nga to para, baka yun din na sabihin sa'yo, di ba? Ginagamit ka lang ng Administrasyong Marcos para sirain yung napakagandang Dolomite Beach Project. Isa sa mga legacy projects niya yan well, very important kasi na makita natin kung tama ba yung proyekto na yun o hindi. Di ba? Kung tama bang gumastos ng 389 million para dyan. Minimum. Para dyan sa cosmetic beautification lang po ng Manila Bay. So, tingnan natin pagka nagkaroon na po ng pagdinig kung ano pa yung mga makikita dyan. Tsaka, syempre, ready ka na rin sa mga criticism. Kasi sabihin, yan na naman na sinisilip mo. Hindi mo sinisilip yung mga proyekto ni BBM tsaka ni mga ghost project si Zaldico at ni Martin Romualdez. Hindi din naman totoo yun kasi nagkaroon ng pagdinig. Pinasa namin lahat ng mga dokumento sa ICI. May mga nakakasuhan na. Di ba? So may mga ifa-file na ata sa ombudsman na mga involving po yung mga personalities. Right. Hindi ba na binabanggit po. So we will see in the next few days. Kumbaga, kung sino yung dapat kasuhan, dapat makasuhan. Hindi ba? At yun nga, kagaya sinabi mo, siguro nga itong ombudsman at ang bagong Department of Justice, maaaring yun nga, naghahanap ng mga ebidensya para nga yung may certainty of conviction, hindi lang yung certainty na makasuhan lang dun sa kaso. Kasi nga, napapagod na yung mga tao dahil nga September 21 yung indignation rally at meron pang upcoming sa November 30. Pero yun nga, ang justice sa Pilipinas mabagal. At yung tingnan mo yung kay Janet Napoles, di ba? Nabigla na lang tayo si Johnny Enrile at yung kanyang sekretarya si Janet Napoles. Sa particular kaso na yun ay napawalang sala pa. Pero alam mo, ang totoo naman dun sa kaso ni Janet Lim Napoles,
Syempre, 2013 pumutok yan. Anong petsa na? 2025. Alam mo, never nangyari. Hindi ko malala kung nangyari, pero wala akong maalala na talaga nagturo siya ng congressman tsaka senador. Exactly. Totoo. Hindi ko maalala. Wala. Totoo. Kahit sa mga niya ever. Kahit sa mga hearings. Mga documents lang ng paggamitan eh. Tsaka I think si Loy lang yung nagturo eh. Yung assistant niya, si Benor Loy. Oo. Pero siya mismo, totoo. Kasi ang expectation ko sana, di ba, syempre, 5 years on, 10 years on, ano na ngayon, 12 years on, di ba? Mula nung pagputok po ng ano, at talagang matagal na siya nakakulong eh. Oo. Parang nung pumatak ata yung Duterte administration, nakakulong na si Janet Napoles eh. Tama, oo. Pero never akong nakarinig ng post-conviction statement niya na talagang kinonfirm niya, nakausap niya yung mga congressman, senador. Oo. Dyan po sa buong scheme ng PDAF. Oo. No? So, well, isa yun dun sa, hindi ko alam. Ano ba yun? Loyalty ba to the very end yun? Hindi ko alam eh. Tama. Maraming play dyan eh. Pero kumbaga, hopefully hindi ito mangyari dun sa, yung sa mga nadidiin talaga ng mga pangalan, like sina Henry Alcantara, sina Bryce Hernandez, Roberto Bernardo, although in fairness sa kanila, dun sa mga affidavit naman nila, meron talaga silang mga pinangalanan ng mga tao. Oo. Diba? Parang hindi ko maalala dun sa Napoles scam na para may ganong paghahayag ng direct involvement, no? Or direct connection si Napoles sa mga congressman tsaka sa mga senador. Kaya ito yung mga abangan natin kung may mga ilalaglag ba o may kakanta kasi maaring may mga ilang mga siguro congressman may magsasalita ba na mga involved, pero it all plays out in the public arena rin no? Hindi lang sa court of law but also in the court of public opinion. So kaya yung mga tao as expected dahil na social media may mga kanya-kanyang kuro-kuro at nangangati na rin na iba gusto kagad ma-lynch in public siguro dahil nga gigil na yung mga tao sa mga nangyayari. Pero ano bang masasabi mo kung para dun sa mga parang nawawalan ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi mabagal daw ang hustisya, kagaya ni Enrile, na akala mo overwhelming ang ebidensya, kalaunan din, papawalang sala. So, crime does not really pay ba sa Pilipinas? Alam po ninyo, ang kailangan ho natin alalahanin lagi, ano ba yung alternative na meron? Alternative kasi na meron, wag na natin ituloy. Yung pong pag-uusig. Hindi ba? Kumbaga, kailangan natin ituloy yung pag-uusig. Kailangan natin siyang bantayan, mabagal man ito o mabilis. No? Kasi pagka binitawan na ho natin yun, edi doon matutuwa yung talagang nagnakaw ng pera sa bayan. Di ba? So, ibig sabihin, I understand na it is frustrating. Talaga hong frustrating. Di ba? Pero, pagka ho nagpatalo tayo doon sa sinisismo na lang at frustration, ang susunod kasi natin sabihin, bahala na ka dyan, walang pag-asa dito sa Pilipinas, alis na lang ako. Di ba? Yan ay magiging dulo nun Yan ay dulo ng logic nun di ba? Pero pagka ang logic ko natin, babantayan ko to kahit mapatagal. Nakakainis kayo, pero babantayan ko to. Di ba? Iba yun tama. Kasi meron ka pa rin hope na may mapapanagot. Hoping against hope di ba? Yung ganyan pong pagtingin. So, tingin ko dapat doon tayo pumanig. At mabuting yung may, sabi nga, di ba, para sa may kanta, it is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Mabuting may ginawa tayo, kaysa nga, yun nga, wala tayong inimbestigahan at party-party lang yung mga kawatan ng bayan. At yun nga, nakakatulong na we speak out sa social media at also we go out sa streets para mag-protest, para may pakita nga doon sa mga nagpa-party sa pera ng bayan na may nagmamasid at may mga nagagalit. At salamat sa work nyo, Kong. Kasi nga, hindi lang naman inside Congress yung ginagawa nyo Sa media, even social media, nakikita na yung activism nyo pag ganito sa dating sa ganitong issue, nakikita ng ating mga kababayan na yun nga, walang party-party lang, walang business as usual. Kasi may mga taong nagsasalita pa rin at nagbabantay. Okay. Thank you very much, Kong. Uulitin. Okay. Sa pagsama sa amin sa susunod,
imbitahan ko rito, sana nandito na sila Manny Mogs. Kaka lalo na pagbukas ng infra committee mo sa Dolomite naman, hingi tayo ng update sa investigasyon niyo doon. Okay. Maraming salamat, Romel. Maraming salamat, Kong Terry. Hapon. Maraming salamat. Dito po sa Wala Kayo sa Lolo Ko, si Kong Terry Ridon ang ating nakasama. Sa mga susunod na episode po, mag-iimbita pa tayo ng ibang mga personalidad para mas malaliman natin ang pag-usapan ang iba't ibang mga issue ng bayan. Kagaya nito sa may Infracom, akala po natin hindi na magpapatuloy, pero abangan po natin kasi meron pa ring investigasyon dahil na doon sa sikat na Dolomite Beach Project dyan sa Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ito po si Romel Lopez, ang isa sa mga lolo ng bayan. Abangan niyo po, makakasama po natin bukas si Ronald Llamas, ang mansanas ng bayan, para pag-usapan naman natin ang mga top stories ng bayan. Si Manny Mogs po ay nasa Thailand. I think makakabalik siya sa Biyernes. Araw-araw po tayo mag-like at subscribe sa ating podcast para makakuha ng marami pang mga analysis sa mga top issues ng ating bayan. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Wala Kayo sa Lolo Ko.